lahat, mga kapatid, isama natin sa ating mga panalangin ang misa intensyon para sa pasasalamat ng Pintor and Balude family, Pintor and Naval family, at para na rin sa wedding anniversary ni Genesis and Kimberly May Graho, at para na rin sa ligtas at mapayapang paglalakbay nila Sister Lina and family, at para na rin sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni Noneto Briones, Johnny, Rufina, at sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Tayo po ngayon ay nasa kaapat na araw ng simbang gabi. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverend Father James Bumangabang, OAR. Magsitayo na po ang lahat.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Habang nag-aalay ang paring si Zacarias ng hain sa templo, dumating sa kanya ang pambihirang balita na magkaroon siya ng anak na lalaki. Juan, ang pangalan ng kanyang magiging anak, na ang kahulugay mapagpala ang Diyos. Si Juan ang itinakdang maghanda ng daraanan ng Panginoon. Magalak tayo at matuwa sa biyaya ni Juan, sapagkat ang kaligtasan ay tunay ngang nalalapit na. Mga kapatid, sa mga pagkakataon na hindi natin inihanda ang daraanan ng Panginoon, katulad ng paghahanda ni Juan, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahaing nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, loobin mong kami tuwangan ng banal na panalangin ng mahal na Birhen upang kami lumaya sa lahat ng panganib at makapanatili sa iyong kapayapaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Binigyan ng Diyos si Manoah at ang kanyang baog na asawa ng isang anak na ang pangalay Samson, na kalaunay magpalaya sa Israel mula sa mga Filisteo. Hawig ng kwentong ito ang kwento ng pagsilang kay Juan Bautista. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Sora, ay may isang lalaking Manoah ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon wala kang anak. Ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon, ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak mo na siya, huwag mong papatuluan ng buhok pagkat mula pa sa kanyang pagsilang, ay itatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga lipi ng mga Palisteo." Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Napakita sa akin ang isang propeta ng Diyos na parang anghel. Kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak ni titikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoah. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukop kay Samson.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inaasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Pagkat ikaw, Panginoon, malakas at dakila, ang taglay mong katangi ay ihahayag ko sa madla. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon, sinasambit ang gawa mong hinangaan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Atin pong tinatawagan ang mga family sponsors na si Mr. and Mrs. Reynaldo Tiglao and family, Mr. and Mrs. Ben Vergara and family, at si Sister Milagros Pruna and family para sa pagsisindi ng kandila ng Adbyento. Magsitayo na po ang lahat. Kasalanay na hugasan, bagong buhay ang dulot. Siyang saya ng Kapaskuhan, siyang saya ng Kapaskuhan. Manalangin tayo. Ama namin na sa langit, ipinapaubaya po namin sa iyo ang mga bahagi ng aming buhay na nangangailangan ng pagbabago. Inialay din po namin ang mga pangako ng mabuting gawain. Basbasan mo po kami ng karampatang biyaya nang maisakatuparan namin ang mga ito, nang sa gayon ay maging karapat-dapat kaming maging handog para sa iyong anak na siyang naghahatid ng pangako ng buhay na walang hanggan. Amen. Pahintulutan mo, Panginoon, na magampanan namin ang tamang tungkulin bilang miyembro ng pamilya. Gawin mong banal sa lahat ng bagay ang lahat ng mag-anak na naririto ngayon, lalong-lalo na sina Mr. and Mrs. Reynaldo Tiglao at pamilya, Mr. and Mrs. Ben Vergara at pamilya, Sister Milagros Pruna at pamilya. Lobin mong maging bukas palad kaming lagi sa mga kapuspalad, sa mga dukha at sawi. At naway maging masigasi kami sa pagpapalaganap ng iyong paghahari sa ibang tao habang hinintay namin ang pagbabalik ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa ngakang ugat ni Jesse, taga-akay ng marami, halina't tubusin kami.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngalay Zacarias sa pangkat ni Abias at mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak, sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang, samantalang ang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki, at Juan ang ipangangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at manginginig, magiging maligaya, at marami ang nagagalak sa kanyang pagsilang, sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Diyos. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakakalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapuspos na siya ng Espiritu Santo." Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauna siya sa Panginoon, taglay ng Espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak, at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya sa isang bayan ang Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito, sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa?" Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibingik at hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito. Sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita, mga senyas na lamang ang ginagamit niya, kaya natanto nila na napakita siya ng pangitain at siya'y nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod ay umuwi na siya,
Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth. At hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayoy, nilingap ako ng Panginoon, wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Attendance check po muna tayo. Sino po ang buhay pa hanggang ngayon mula nung nag-umpisa ang ating simbang gabi? 4 days, 4 mornings na naririto hanggang ngayon. Okay, medyo 50%. Ang iba, ilang araw po? 2, 3, o sino yung mga bago? Bago ngayon? Meron. Okay. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil po sa patuloy natin na pagsusumikap para po sa ating tunay na pagmamahal sa Diyos na ating hinihintay sa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo. At sa araw na ito, ika-4 na umaga, tayo pa rin po ay pinagpala ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon dahil tayo po ay pinagpala po niya. At sa ating mga pagbasa ngayon, narinig po natin sa unang pagbasa kung paano po nabiyayaan si Manoah at ang kanyang asawa ng anak kahit sila po ay may edad na. At sa ating ebanghelyo, ganon din po si Zacarias at si Elizabeth. At sa ating kuro-kuro at sa ating mga reflection, marahil marami pong mga bagay-bagay na gustong ipabatid ni Manoah at ang kanyang asawa, si Elizabeth at si Zacarias para sa atin ngayon. Lalong-lalo na ang mga mag-asawa. Dahil alam po natin na ang pag-aasawa para sa iba ay para magkaroon ng anak. Di po ba? Ang iba po sa atin gusto nilang mag-asawa dahil gusto nilang ipagpatuloy ang kanilang mga lahi. Kaya po, sila ay bibiyayaan ng Panginoon. At meron din po ang mga iba na hindi man mapalad na magkaroon ng supling, ngunit ang kanilang pagsasamahan ay katulad ni Manoah at ni Elizabeth. Noong sila pa ay hindi nabiyayaan ng anak, na nagpapatuloy para ipagpatuloy ang buhay mag-asawa. Meron po akong kilala. When they celebrated their 25th anniversary, ang kanilang wishes ay sana magkaroon pa rin sila at biyayaan pa rin sila ng anak. After 25 years, nakita ko rin po sila. At sila ay nag-celebrate ng kanilang golden anniversary bilang mag-asawa. At sila ay aking kinumusta. At sabi nila, Father, sa 50th year po namin, kami pa rin po ay mapalad dahil kami pa rin bilang mag-asawa. Pero hindi po kami nabiyayaan ng anak. Pero bilang mag-asawa, tinatanggap po namin kung ano ang gusto ng Diyos sa amin. At sa kanilang pagse-celebrate ng kanilang Jubilee year, 60th year o kaya Diamond year bilang mag-asawa, sana makita ko pa rin sila na silang dalawa. Kahit hindi po sila
nabiyayaan ng kanilang gusto sa buhay dahil tinatanggap din po nila kung ano ang kagustuhan ng Diyos para sa kanila. Mga kapatid, sa ating pagninilay sa buhay ni Manoah at ang kanyang asawa, si Elizabeth at ang kanyang asawang si Zacarias, meron pong mensahe para sa atin lahat. Kung titignan po natin sa ating lipunan, isa sa pinakamagulo at isa sa hindi stable sa ating lipunan ay ang pagsasamahan ng mga mag-asawa. Mapalad po ang mga mag-asawa na hanggang ngayon ay patuloy na kumakapit sa Diyos at patuloy na hinaharap ang hamon ng buhay. Pero sa mga mag-asawa na nasira dahil sa mga hamon, ito po ay bibigyan natin kung saan sila ay nangangailangan ng bawat isa sa atin ng panalangin, pag-unawa, at kung ano ang kanilang pangangailangan para sana ito ay hindi maging isang hadlang para sila ay mapalayo sa Panginoon. Unang-una po na mensahe ni Zacarias, si Elizabeth, si Manoah at ang kanyang asawa ay katapatan at pananalig sa Diyos. Kung tatanong ko po kayo, sino po ang may mga asawa dito na kasama nila ang kanilang mga asawa? Okay? Bakit isa lang, dalawa? Asaan yung mga asawa ninyo? Kayo naririto, ang asawa ninyo ay saan-saan nagpunta. Yon ang inyong titignan. Tignan natin kung gaano sila katapat at kung gaano sila nananalig sa Diyos na kanilang sinumpaan ang inyong pagsasamahan. Sa hirap at ginhawa, ang mag-asawa ay dapat magkapit-bisig. Hindi kung sa hirap lamang, kung hindi sa kaginhawaan lamang, pero kung sa hirap ay iiwanan ang asawa. Si Elizabeth, si Zacarias, si Manoah at kanyang asawa, kahit po hinahamon ang kanilang pagsasamahan, hindi po nawala ang bawat isa sa kanila. Ito po ang sinasabi kung ano ang reaksyon ni Zacarias noong nakita niya ang anghel doon sa templo kung saan siya ay magsunog ng kamanyang. Ano po ang reaksyon ni Zacarias doon sa loob ng templo noong nakita niya ang anghel? Siya ay natakot. Siya ay natakot sa anghel. Sa ngayon, sana po, ang mga mag-asawa ay matakot sa mga bagay-bagay sa mga tao na sumisira ng kanilang pagsasamahan. Sana po ang mag-asawa ngayon, para matamasa nila at ma-enjoy nila ang Pasko 2023, sana ang mag-asawa ay hindi pahintulutan na sirain ang kanilang pagsasamahan ng mga bagay-bagay na wala namang katuturan sa ating buhay at ang mga tao na naririyan sa paligid nila para sirain ang kanilang pagsasamahan. Hindi po maging masaya ang Pasko natin. Hindi po maging masaya ang Pasko ng mag-asawa na iyon kung iaalaw po nila na sirain ang kanilang pagsasamahan ng mga bagay-bagay na naririto sa lipunan at ialaw ang kinang ng mga material na bagay para maging hadlang sa kanilang tunay na kasiyahan bilang mag-asawa. Ang katapatan at pananalig sa Diyos ay isa sa mga sumasalba sa bawat relasyon. Bakit po naghihiwalay ang mga mag-asawa? Bakit po naghihiwalay
ang may mga karelasyon sa buhay. Bakit po naghihiwalay ang mga magkaibigan? Una po, dahil sa umpisa pa lamang ang pundasyon ng kanilang pagsasamahan bilang mag-asawa, ang pundasyon ng bawat magkaibigan, ang pundasyon ng mga nakakarelasyon ay hindi po ito klaro sa kanila at hindi ito naging isang matapat sa kanilang dalawa. Kaya po nasisira ang pagsasamahan dahil hindi nila alam kung bakit sila pumasok sa relasyon na iyon. Mga kapatid, unahin po natin na tayo ay mamulat ang ating mga mata at tignan natin at intindihin natin ang ibig sabihin ng katapatan sa isa't isa at pananalig sa Diyos. Lumalayo tayo at nasisira ang relasyon natin sa bawat isa dahil ang Diyos ay iniwan natin kung saan-saan. Ang pananalig natin sa Diyos ay pakitang tao lamang. Ang pananalig natin sa Diyos ay sa kasiyahan lamang. Wala po doon sa hamon. Kung tayo ay hinahamon, nawawalan din po ang ating pananampalataya. Kaya po mga kapatid, hilingin natin sa banal na Eukaristiyang ito na sana ang katapatan natin at ating pananampalataya sa Diyos, pananalig sa Kanya, maging sanhi ng tunay na pagsasamahan, tunay na pagharap ng hamon ng ating mga buhay. Ang pangalawa po, mga kapatid, na itinuturo ni Manoah at ang kanyang asawa, ni Zacarias at ni si Elizabeth sa atin ay ang paghahanda at pagsunod sa mga pangako ng Diyos. Paano po natin inihahanda ang pagsasamahan natin? Marami pong nagpapakasal ngayon sa simbahan, sa Huwes at kung saan man. Bonggang-bongga, di ba? Pero hanggang doon lang ang iba. Hindi po ipinagpapatuloy ang bonggang inumpisahan bilang mag-asawa. Hindi po naging consistent kung paano po sila naghanda. Kaya po mga kapatid, ang tunay na pagkakaroon ng masaya, successful na pagsasamahan ng bawat mag-asawa ay ang paghahanda. Hindi lamang paghahanda sa kasal, kundi paghahanda sa sarili. Dahil alam po natin na ang pag-asawa, pagbigay ng sarili sa kabiyak para katuwang sa buhay ay hindi po kailanman o kaya forever na source ng kaligayahan. Ito ang tandaan natin na sa pagpasok sa ganong relasyon, sana hindi lang natin isipin na doon tayo sa kaligayahan, kundi doon tayo sa kung anong hamon na bigay sa atin. Kaya po ang paghahanda ay napaka-importante dahil dito pinatunayan ng bawat isa ng mga successful ang kanilang mga relationship, ang tunay na ibig sabihin ng pagsasamahan. Katulad ni Elizabeth at si Zacarias, sila po ay sumunod sa plano ng Diyos sa pamamagitan ng nilang pagtanggap kay Juan Bautista bilang kanilang anak. Itinuturo sa atin ng mag-asawa na maging handa sa pagbabagong hatid ng kalooban ng Diyos sa buhay natin. Ito ay maaring sa pagtanggap sa pag-asa
na ipinakita din po ng ating Panginoon sa atin. Pag-asa ng bawat isa na kahit anong hamon na darating sa buhay, doon pa rin patungo sa kaligayahan kung saan si Kristo ang ating sinusunod. Sa panahon po natin ngayon, sana katulad ni Zacarias at ni si Elizabeth, si Manoah at ang kanyang asawa, kung makita po natin ang reaksyon ni Zacarias sa templo, hindi lamang ang takot ang sinabi at ang kanyang nadarama, kundi ang sabi ng anghel, magsaya ka, matuwa ka, dapat ikaw ay maligaya, magalak ka, dahil sa pagsilang ni Juan. Ganon din po ang bawat isa sa atin. Tayo ay magalak, tayo ay magsaya, tayo ay maging maligaya at maging matuwa sa buhay dahil binigyan kayo ng katuwang sa buhay galing sa Diyos. At tanggapin natin sila bilang sila at hindi natin sila tanggapin bilang tayo. Ito ang magpapatunay sa atin kung papaano po maging masaya ang buhay natin. At ang pangatlo po na reaksyon ni Zacarias sa loob ng templo, siya po ay naging pipi at hindi po siya nakapagsalita. Dahil sa rason kung bakit nangyari ito ay dahil hindi siya naniwala sa hatid ng anghel. Sa hamon po sa atin ngayon, sana po minsan huwag po nating intindihin ang mga sinasabi ng iba dahil ang iba ay hindi nila alam kung sino tayo. Minsan o kadalasan, ang sinasabi ng iba ang nakakasira sa atin, nakakasira sa ating pagsasamahan, pagkakaibigan at pagkakaroon ng relasyon. Pero sometimes, ang sinasabi ng iba ay may katotohanan. Nasa kamay po natin kung papaano po natin bigyan ng kahulugan o kaya paano po natin tignan ang sinasabi ng iba tungkol sa atin. Ngayong Pasko, sana ang mga mag-asawa ay marunong makinig sa kanilang mga kabiyak, marunong na makipagkapwa-tao sa kanilang kinakasama. Dahil kung hindi po at masisira ang inyong pagsasamahan bilang mag-asawa, ang pamilya ang mag-suffer. Sana ngayong Pasko, ang buong pamilya ay patuloy na magsaya, katulad ni Zacarias at ni si Elizabeth, si Manoah at ang kanyang asawa dahil sa biyaya na bigay ng Diyos. Ang biyaya ang bigay ng Diyos ngayong Pasko sa atin ang magbigay ng kasiyahan para tayo ay maging tunay at magpatuloy sa pagtahak ng landas hanggang makamit natin ang buhay na walang hanggan. Magsitayo po tayong lahat. Dumulog tayo sa kabutihang loob ng ating Ama, sa kanila'y hindi nagmamaliw sa tamang panahon, kanyang ipagkaloob ang mga adhikain at pangarap ng kanyang bayan. Bawat panalangin ang ating itutugon, Amang mapagmahal, biyayaan mo kami. Amang mapagmahal, biyayaan mo kami. Patuloy nawang maging matatag ang mga namumuno sa simbahan na manindigan sa katotohanan at pagtatanggol ng karapatang pantao. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, biyayaan mo kami. Magsumikap nawa ang mga namamahala sa bawat pamayanan tungo sa ikauunlad at ikabubuti ng bawat pamilya. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, biyayaan mo kami.
Kalingain nawa ng mga magulang ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang pag-ibig at pagsusumikap na magkaroon sila ng maayos na pamumuhay. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, biyayaan mo kami. Pagpalain mo, O Diyos, ang mga mag-asawang naghihintay na mabiyayaan ng anak na kanilang pinananabikang arugain at mahalin. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, biyayaan mo kami. Patuloyin mo, O Diyos, sa buhay na walang hanggan, ang mga kapatid naming yumaona. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, biyayaan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayayan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, biyayaan mo kami. Ama, patuloy mo po nawang biyayaan ang iyong sambayanan at sa pagtanggap namin ng mga kaloob mo, kami rin naway magsisilbing biyaya at mukha ng kagandahang loob mo sa bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panalangin sa pagbabalik handog. Tanggapin mo, Panginoon, itong aking pag-aalay. Hindi ito abuloy dahil hindi kayo pulubi. Hindi ito kontribusyon dahil hindi kayo nangangailangan. Hindi ito sobra lamang na natira para ialay sa iyo. Itong pagbabalik handog ay aking pagkilala sa iyong kagandahang loob, aking pagmamahal. Sapagkat nagkaroon ako ay dahil ipinagkaloob mo sa akin. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayong mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tunghayan mo ang mga nakahain sa dambana. Ito ang aming abang na nakayanan ay magkamit nawa ng kapupunan, kabanalan na idinudulot ng iyong kapangyarihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa namang anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuluyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, si Jose na kanyang sposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Inihiling namin kami diya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay sa paggunita namin sa mahal na ina ng iyong anak ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob upang lagi kaming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat para sa ilang mga paalala. Ang ating 2023 Raffle for Host Ticket, ang Grand Raffle Draw ay gagawin sa December 24 sa pagdiriwang ng Bisperas ng Kapaskuhan. Ang inyong ticket ay maaaring manalo ng grand prize ng 50,000 pesos o kaya naman ang first prize kung Honduras 6.5 cubic feet refrigerator o kaya second prize 43 inches Skyward Smart TV o third prize kung Honduras 7.5 kilogram automatic washing machine. Para po sa mga hindi pa nakapaghulog ng kanilang ticket ay maaari nyo na pong ihulog ang inyong mga ticket sa ating Tamiolo. At muli ating pong pinapasalamatan ang pamilyang nagsindi ng kandila ng Adviento, ang pamilya ni na Mr. and Mrs. Reynaldo Tiglao, ang pamilya ni Mr. and Mrs. Ben Vergara, at ang pamilya ni Sister Milagros Pruna. Palakpakan po natin sila. Bukas po sa parehong oras sa ika-4:30 ng umaga, December 20. Bukas ang kulay po ng damit na ating isusuot ay kulay blue. Inuulit ko po, ang damit na isusuot po natin bukas ay kulay blue o asul. Ang tanong. Magandang umaga po ulit sa inyo. Congratulations sa lahat ng nakaapat na simbang gabi. Ngayon, tatawag po tayo ng sasagot sa tanong. Dito po sa may gilid, sa may driveway. Hali po kayo. Dito po. Simple lang naman ang aking itatanong tungkol doon sa homilya. Sa may driveway. Sa may driveway. Sa driveway. O sige, ikaw, naririto ka na eh. Ito na, sa driveway ang sabi ko eh. Ano pangalan mo? Kevin po. Kevin po. Okay. Nakinig ka sa homilya, no? Hindi ka naman natulog, no? Okay. Nagnilay ulit tayo kay San Juan, di ba? Merong mag-asawa, yung babae baog. Sino ngayon ang nanay ni San Juan? Si Elizabeth po. Sino? Elizabeth. Si Elizabeth. Tama, si Elizabeth. Thank you very much. Oh, ang breakfast mo. So, kita-kita po muli tayo bukas. Merry Christmas. Thank you very much. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko kayo at hingin ang biyaya ng Diyos. Ama namin mapagpala ipagkaloob mong makilala ng iyong bayan ang ipinahayag na sinasampalatayanan at mahalin ang titanggapin ang pagdiriwang na banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. May alay ng banal na Eucharistia, taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kumukuti-kutita, kumukusig-sila, ganyan ang indak ng pamilya. Kikindat-kindat, kukurap-kurap, pinaglalaroan ng iyong mga mata. Kumukuti-kutita, kumukusig-sila, ganyan ang indak ng mga bituin. Bitibok-ibok, sumisinok-sinok, wala ng parang bituin. Iba't ibang palamig, ating isabit sa puno. Uhusan ang magulay, pamagat ng mga regalo.
tumitibok-tibok, sumisinok-sinok, huwag lang malundong sasabitin. Pupulot-pulot, paikot na paikot, pangalang parang bituin. Dagdagan mo pa ng candy, ribbon, escocés at guhitan, habang lalo dumarami. Regalo mo, dagdagan. Tumitibok-tibok, sumisinok-sinok, huwag lang malundot sasabihin.